Hello guys! Welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. I don't know where to look. Welcome sa mga nag-subscribe ng channel ko. Welcome to my channel. Thank you for subscribing my channel. Welcome din sa mga nandito ngayon at hindi pa nakapag-subscribe and watching this video. If naka-resonate kayo, if you think na naka-resonate kayo sa reading na to, if you think that you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. And anyway guys, this is a cards which is madaming mga sinasabi dito. Some of you na mga nanonood na talaga sa akin is, you know what is this kind of cards? This is like, parang sinasabi ng person mo para sa'yo. And I'm going to do it right now. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? And let's see kung bakit yun yung gusto niyang sabihin sa'yo. Ano yung situation? Tingnan natin yung mga feelings or anything. So, without further ado, let's start. Hindi to para sa lahat, okay? So, takes what resonates and leave the rest. If hindi talaga kayo naka-resonate at all, then hindi to para sa inyo. Okay? I'm going to mention zodiac signs if meron. So, let's pull 3 cards of this. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Gusto ko nang magbago. Let's see more. One more. Ibang-iba ka sa lahat. Wow! Nahiya na ako sa'yo. Uy, bakit ganito? Parang may ginawa siyang, parang there is something na alam niyang nagawa niya, tapos parang no choice siya na nagawa niya yon or sa sitwasyon na meron siya, tapos naiya na siya sa'yo sa mga ginagawa niya. Then siguro na-realize niya dito na you are someone different than other woman or other men na encounter niya. Kaya siguro you are very much supportive and very much generous sa taong ito, kind and mapasensya. So kaya nandun siya sa point na gustong-gusto niya na magbago, para maipapakita niya sa iyo na worth it din naman siya kahit papano. So let's see. Hindi pa ako nag-pull ng card, so let's see. Gusto ko nang magbago or gusto ko nang magbago. Bakit yun yung gusto niya sabihin sa'yo? So, gusto ko nang magbago. Why? This person really wanted to decide na talaga. Planning already, actually. Meron siyang something na parang hindi niya alam kung saan siya patutungo. With the Chariot card, you might be dealing with a Cancer sign, or this is just somebody na, or your person na hindi niya alam kung paputungo siya dito or papatungo siya doon. Something like that. Pero alam niya that kailangan niya talaga na mag-decide dito. So, para to give you clarity, okay, para to give you the happiness that you want, feeling ko you are someone na nagtitiis sa taong ito, which is, feeling ko you want that this person will be proud of you as well. Na ipapakita din niya sa lahat na you are a very special person, na gusto mo din na maging proud siya sa'yo to everybody, not just into few people. So, he really wanted, or she really wanted to decide about this. It's just that nagpaplano naman na siya about this. Kasi, yun na nga, gusto niya na nga talaga ng pagbabago or magbago, because this person already want it changes na talaga. So, this person really wanted to be matured enough to think that this
you are worth it talaga, and willing siya talaga to give you. Actually, nabibigay naman na niya yun sa'yo. It's just that, alam niya naman na hindi lang pa talaga yun enough. Yung katatagan ng isang relasyon. Feeling ko nafe-feel mo naman na yun. Pero hindi lang talaga enough because siguro you want more. Alam niya that you want more and you deserve more. And the thing here is, minsan na din siguro na meron na ding siguro ikaw lumayo ka sa sitwasyon dahil napagod ka na sa mga nangyayari sa paghihintay, napapagod ka na, and sobrang pinagsisihan niya to, sobrang nalulungkot siya, and sobrang nasasayangan siya, kaya parang nagpaplano siya this time na I was going to do this plan or to decide na ikaw talaga yung gusto niya nang makasama, you know. And babaguhin niya na talagang lahat ng mga hindi maganda sa mga nangyayari sa inyong relasyon or sa buhay niya mismo. I think you know about this. Alam mo to, kung ano man yung mga nangyayari dito about sa kanya, issue niya, anything na nagpapapigil dito. Alam mo to, siguro nagiging ano ka lang talaga, binabalanse mo lang, nagiging pasensyoso ka lang or pasensyosa ka lang sa mga nangyayari. So, kaya yun. Ibang-iba ka sa lahat. Let's see. So, you might also be dealing with Aries sign. Okay? Or you might be an Aries sign. You might be a Cancer, or you might be dealing with the Cancer sign. Or Libra. I can see Libra as well. So, ibang-iba ka sa lahat. Why? Because you are someone very much, yung alam mo yung meron kang focus ka sa future, na parang meron kang pangarap sa buhay, meron kang mga plano sa buhay, and lagi mo siyang ini-include sa pangarap mo. You really want that sa lahat ng mga pangarap mo, plano mo, laging ending is kayong dalawa magkasama doon, you know, a celebration for the both of you. This is what you really want. Kaya and you are someone very much matinik, or ano ba yung tawag doon, sobra kang wise enough in terms of could be finances, could be sa goals mo sa buhay. Andun ka sa point na hindi ka gumigive up. You know, whatever is happening, hindi ka gumigive up sa mga pangarap mo. And through that, goals of yours and dreams of yours and plans of yours, lagi mo siyang sinasama. You know, parang yung tagumpay ko, tagumpay mo din. Parang kaya sinasabi niya na ibang-iba ka sa lahat. So, kaya nung time na hindi kayo nag-uusap, may mga times dito na hindi kayo nag-uusap eh. I don't know if this is right now, during this time, or before. Sobrang pinagsisihan niya yon na wala ka sa kanya, and sobrang iniisip niya yon. Doon siya nagkaroon talaga ng spiritual awakening. Doon siya parang nung time na nagsusoul searching siya, doon niya na-realize na yung enlightenment na hinahanap niya is ikaw. Kaya ibang-iba ka sa lahat dahil during those times, siguro this person is somebody before na madami din siya mga ka-fling, madami siya mga woman or men. Then when you came into this person's life is like very different. Yung alam mo yung kung kaya niyang go-i-ghost yung mga taong yun, is parang okay lang sa kanya kahit hindi na siya babalik. Pero with you, nung time na ikaw na yung ginost niya, is like hindi niya maisip, hindi siya mapakali kung bakit there is something na humihila pabalik sa'yo. Hindi siya nakakatulog, and sobrang bumabagabag ito sa kanya na you are without
you are not with him or her is hindi na siya mapakali. So, kaya nandun sa point na very different ka sa lahat. Ibang-iba ka sa lahat. And because of this, because of you, gusto na ng changes sa buhay. If this person is somebody, easy-go-lucky person na bahala na kung anong mangyari, whether ano man yan, this time around, parang nag-iisip siya ng goals din sa inyong dalawa. Parang nagkaroon siya ng transition sa buhay niya nung nakilala ka niya. Nagkaroon siya ng spiritual growth, personal growth sa buhay niya nung nakilala ka niya. Naging matured siya nung nakilala ka niya. Nung naging kayo na, not just nakilala ka niya. Nung naging kayo niya, nasa inside na relasyon na kayo. Dahil siguro, na-adapt niya yung kung ano ka. You know, you are someone very much into positive and into your goals, into your life, and na-adapt na yun sa'yo. And ganun din yung nagiging isip niya. Ganun din yung nagiging pangarap niya na gusto niya din magkaroon ng success sa buhay niya. And to that, gusto niya din na kasama ka. So, kaya ibang-iba ka sa lahat. And feeling ko matagal na din kayo nito eh. May mga times na din kayo na nagkaroon na kayo ng on and off connection. Pag nag-aaway kayo nito, siguro pinagdaanan mo na din na yung nagkaroon din siya ng iba, and then nandyan ka pa din sa relasyon na meron kayo. So, I feel that pinagdaanan mo na din to sa kanya. Pero, bumabalik at bumabalik pa din siya sa'yo dahil nga, para sa kanya, namimiss ka niya, para sa kanya na parang, hindi siya makapag-focus na wala ka. So, ibang-iba ka sa lahat. So, let's see about this. Nahiya na ako sa'yo. Bakit? Nahiya na ako sa'yo. Bakit siya nahiya na sa'yo? Okay, so feeling ko kasi every time na siguro nagtatalo kayo, nag-aaway kayo, umaalis siya. Every time siguro ginughost ka niya, every time siguro parang andun sa point na tumatahimik siya, he or she is giving you silent treatment, and then bumabalik na lang din siya sa'yo pag cool down na yung utak niya. Andun din sa point siguro itong person na to is merong past, you know, may past siya na ito yung dahilan kung bakit andito siya sa point na gusto ka na talaga niyang to be proud of, pero hindi niya carry dahil siguro may past din siya na kailangan niya munang pagdesisyonan about that, para pag desisyonan niya na yon is like meron ng freedom sa inyong dalawa, sa relasyon na meron kayong dalawa. So hindi niya pa nagagawa yon dahil siguro lack of confidence, and siguro andun din sa point na medyo imbalance yung situation, medyo may mga a bit of hindi okay from the other side or from the past side, and medyo may mga bagay na kailangan pag-usapan from the past side, may mga bagay na kailangan na ayusin muna bago niya magawa ito, pero hindi to ganun kadali. Siguro kaya nasasabi niya sa'yo na nahihiya na ako sa'yo dahil gusto ko din ibigay sa'yo yung gusto mo. Alam niya kung ano lang yung gusto mo. You are not into material things kasi kaya mo naman. I can see here na you are kung hindi ka man stable na ganun ka stable, at least hindi ka nagkukulang into financial materials or anything. You are not into that. You are into your connection talaga, na you are into somebody na you wanted this person to let everybody knows that you are special to this person, you know, you are someone that he or she love, pero hindi ganun ka, hindi ganun ka nakukuha mo yung gusto mo into that. So you are having your patience naman. Alam niya yun, kaya nga nahiya na siya sa'yo eh. So ito yung gusto niya mangyari.
gusto niya mangyari yun, pero hindi madali sa kanya na sadyang gawin na lang yun ng smoothly, lalo na if this person has a past. And might be this person na meron pa siyang kailangan na atubagin from this past. Could be marriage, could be something like that. Ando siya sa point na gusto niya lang muna sa ngayon na i-balance ang lahat habang naghanap pa siya ng way kung paano. So, I can see also here that hindi din siya nakakatulog sa gabi thinking about this. Paano kanya ipa-proud of, anong gagawin niya, paano niya gawin to. Kasi mahal ka naman talaga niya. Gusto ka talaga niya and mahal ka niya. And nakita niya talaga sa'yo na yun na nga, ibang-iba ka sa lahat. So, during those times na minsan hindi kayo nagkakaunawaan, minsan nababalik mo siguro sa kanya, mga ganito, ganyan. So, doon niya nare-realize na, alam mo, naiya na talaga ako sa'yo kasi alam ko naman kung ano lang yung gusto mo, pero hindi ko pa talaga nabibigay sa'yo. And ikaw is all out ka talaga pagdating sa akin. And lahat, parang ganun yung gusto niyang sabihin sa'yo. Lahat ginagawa mo, you sacrifices, parang you have your patience and love towards me, and ako is like, yung gusto mo hindi ko man lang nabibigay sa'yo, and tumatagal na siguro kayong dalawa. So, let's see, what is really the situation here, okay? Ano ba talaga yung sitwasyon ninyo dito? Okay, so I can see here that merong umalis ngayon sa sitwasyon ninyo. Either siya, umalis siya ng kalmado dahil meron siyang kailangan atupagin from the past. So, meron siyang kailangan atupagin from that. And you are not in good terms right now. Kaya nasasabi niya pala to sa'yo kasi hindi siya nakatulog sa gabi sa kaisip about this. Feeling ko merong humadlang. Merong humadlang sa relasyon ninyo. And hindi siya nakatulog because thinking about paano niya ipaglaban yung pagmamahalan ninyo. Paano kanya ipaglaban since ikaw pinaglaban mo siya sa lahat. Iniisip niya yun eh. Honestly, he or she really want to have a changes already. To end some cycle, to have a changes, he or she really wanted to move forward towards with you. To take the leap of faith, to move forward towards with you. But the thing here is, ayaw niya ng gulo. Siguro may gumugulo. Kaya, nangyayari yon. So, trap itong person na to sa ngayon. Pero, he's really thinking about you. Gusto niya nang maayos ang lahat ng to. Parang alam mo yung, gusto niya na meron siyang isang desisyon, which is, hindi na siya pabago-bago ng desisyon. And yun na yun. This person really very much confused. Sobrang confused siya kung saan siya or kanino siya mag-move forward. Kanino siya mag-o-offer. Sorry about that. Mag-o-offer ng ghost. And very, siya sa point na juggled siya eh. Or unsureness, or juggled, or confused kung anong gagawin niya because hindi talaga siya sure sa mga gagawin niya ngayon or sa mga iniisip niya ngayon or sa mga desisyon na gagawin niya ngayon. Sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Might be this person did walk away or might be ghosted you. Might be some of you, okay? Some of you just walk away silently. Might be some of you just something like that. May mga nangyari sa inyong pag-arguments then umalis na lang siya. Or might be hindi na siya nagparamdam dahil sa may pumigil na. So, ito yung sitwasyon na meron kayo ngayon. Pero ito yung mga gusto niya sabihin sa'yo. Hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you because you are very much different from other people or other woman or other men. And
Nahiya na siya sa'yo dahil sa mga, siguro mga kasinungalingan na ginagawa niya, sa mga, may mga lies siya sa'yo na hindi niya naman ginusto, or hindi niya man gusto na pagsinungalingan ka, pero kailangan niyang gawin para hindi ka lang mawala sa kanya. So, siguro nagagawa niya na yon, and alam niya yon, kaya nahiya na siya sa'yo sa mga pinanggagawa niya. Lalo na nangyari pa ito. Parang adun sa point na masasabi mo sa kanya na, bakit ginawa mo to sa akin since nagawa ko lahat para sa'yo? Ginawa mo pa to sa akin. It's just parang ganun yung nararamdaman kong energy sa part mo. Bakit nawala ka ng bigla at hindi mo man lang ako pinaglaban, hindi ka man lang nag-explain sa akin, or hindi mo man lang sinabi yung totoo sa akin, and bigla na lang ganito. I gave like a part of me, parang naging part ka na sa buhay ko, sa mga pangarap ko, sa mga plano natin dalawa. Sinali kita lahat naging sobrang pasensya ko sa ako, naging sobrang hindi ako naging madamot sa'yo, something like that, kaya nasasabi niyang nahiya na siya sa'yo. So, ano yung mga pwede mong malaman dito? This person is thinking a decision talaga. Pero yung thoughts na yon is sobrang deep. Hindi pa siya nakapag-decide. Honestly, hindi naman na okay kung nasaan siya ngayon. Kung sino yung pumigil sa kanya ngayon. Could be asawa niya, could be ka-live-in niya, could be ex niya, could be ex tapos parang pinigilan lang yung sa inyo. So, ano siya sa point na hindi okay, pero may mga pagod na sa kanya sa mga nangyayari sa kanya dito, and sobrang trapped na siya sa sitwasyon, thinking about the situation and thinking about you. Kasi feeling ko, alam mo yun alam mo kung ano mga nangyayari, and alam mo, this is what you need to know, that this person was going to come back to you, to offer you a new beginning. So, this person is just there watching you, might be spying on you, gathering some information about you, checking kung nag-move on ka na ba or what. So, this person is starting to realize and thinking about decision, starting to, parang gusto ko nang magbago. Parang binabago niya na din talaga yung sarili niya. Parang nilalagay niya yung sarili niya into like maturity, to have a changes in his life. Like he loves you. But then andun din sa point na hindi pa talaga sa ngayon yung time para bumalik siya sa'yo, pero babalik siya sa'yo. So, that means that hayaan niya muna talaga na yung, alam mo yung maghilom yung sitwasyon, or tumahimik yung sitwasyon bago siya gagawa ng kung ano man yung gagawin niya. Gusto niya yung hindi ka ma-involve into any fights, any arguments, any gulo. Parang hayaan niya muna na wala kayo, separated kayo, and doon siya magsisimula na to have that power para ayusin yung mga gulo ng buhay niya mismo, personally, kung anong mang meron sa kanya. Kasi honestly, ang nakikita ko dito, no offense, ang nakikita ko dito is an ex. An ex, hindi naman na sila nagkabalikan. An ex na matagal na silang wala. An ex na parang gumulo lang, parang biglang gumulo lang. So, parang ando sa point na hindi siya makagalaw because that is, might be, they are married and gumulo to sa sitwasyon. Might be there is something about responsibility. Pero wala akong nakikita dito na nagkabalikan sila at nagkaayos. Andun lang siya sa point na gusto niya, kung pupunta siya sa other
part of his life, gusto niya tahimik, gusto niya peaceful, gusto niya yung wala ng gugulo, gusto niya yung tanggap, accept ng lahat, yung balance ang lahat, para hindi na alam mo yung gugulo din yung utak niya. So, yung ginawa niya ngayon, hayaan niya muna na you are in a separation, tapos ayusin niya yung buhay niya. Ayusin niya yung mga bagay dito sa part ng buhay niya without you. Parang ilalabas ka niya sa problema niya. And ayusin niya yung problema niya. Maging okay ang lahat bago pa siya babalik sa'yo. This is what you need to know. So, it takes a long time. It takes a process. Siguro nga mag-move on ka pa talaga dito. Pero babalik siya. I can really see here na babalik siya. Tatapusin niya lang yung issue niya with an ex could be para maayos ng lahat sa kanya. Kasi honestly, andun siya sa point na he really or she really wanted to talk to you, to communicate with you. Hindi niya na-appreciate kung nasaan siya ngayon. Gusto niya talaga na mag-offer sa'yo ng serious commitment as what you want talaga. Alam niya kung anong gusto mo and yun yung gusto niyang mangyari. Pero hindi yun pwede mangyari kung hindi niya ayusin yung buhay niya, yung issue ng buhay niya. Kaya better para sa kanya na gagawin to. Ayusin niya yung issue ng buhay niya and to let go of you first, to give you space, to let go of you para ayusin niya to without you na involved sa issue niya. So, ganun yung gusto niya. Kasi nga nahiya na siya sa'yo. Kung ipapasok ka pa niya sa issue niya, kung magiging part ka pa ng pag-aaway nila or anything, then sobrang nahiya na talaga siya sa'yo. Kaya nga nahiya na siya sa'yo, kaya ilalabas ka niya. Parang I don't know if you know about this or you don't know about this. Feeling ko you don't know eh. Parang feeling ko umalis na lang siya dito nang hindi nagpaalam or umalis na lang siya para ayusin niya yung buhay niya. Hindi na siya nagpaalam sa'yo, hindi na siya nag-explain sa'yo kasi baka hindi ka din papayag. So, ginawa niya to nang wala kang kalam-alam na yun yung mga plano niya. But this is not for everyone, okay? Some of this you can resonate, some of this no. So, I can see Virgo, Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Aries, what else? Libra, Aries, Sagittarius, Leo. So, ano ba yung pwede maging outcome nito? Yeah, yun na ngayon sinasabi ko that one day this person will for the outcome of this this person na he will going to gain his strength. Alam mo yung maglalakas siya ng loob na i-fix yung relasyon niyo. And siguro nakikita ko kasi itong person na to naka-alintabay lang siya eh. Yung alam mo yung he's just spying on you. And siguro nakikita niya na nagmo-move on ka. Parang ayaw niya na mangyari yun. Parang ayaw niya na mapunta ka sa iba or anything. Kasi nga, hindi mo naman alam yung plano niya eh. So, parang this person will going to fix your problem, to come back to you. Even if hindi pa talaga sobrang tapos yung issue na yon sa kanya. Kasi it takes time talaga. So, lalo na pag wala siyang confident to do it or to process the issue para ayusin ang lahat. At doon din sa point that might be because you know everything, might be darating yung araw na you will not going to accept this person. And you will going to walk away emotionally from this hanggat hindi siya magbabago, hanggat hindi siya hindi magkaroon ng changes sa kanya, sa buhay niya. So parang hindi mo siya tatanggapin sa pagbabalik niya nang alam mo merong pumipigil sa kanya. So until sa point that this person
doon siya sobrang hindi makakatulog sa gabi kung sakaling mangyayari yon, dahil andun siya sa point na hindi siya makakatulog sa gabi thinking of you will not going to accept the offer na babalik siya sa'yo, dahil gusto mo na lang mag-move on to rebuild yourself again, and because ayaw niya yung naloloko siya, or ayaw mo yung niloloko ka, and ayaw mo yung makigulo sa sitwasyon na hindi pa tapos. So even if this person will come back to offer you in your beginning, babalik siya talaga to offer you in your beginning. You will going to observe this person, or you will going to gather information if the issue has done and clear up already. Pero if not yet, you will not going to accept this person in your life, and you will going to proceed towards in your beginning of your life to rebuild yourself again, to be single, and to move forward towards moving on. And but I can see here that this person will not going to parang di siya papayag na mangyayari yon. So that will be in the future, and the future we never know what will happen next. So pero yun yung nakikita kong outcome if pagbabalik ng person na to, then hindi pa tapos yung issue niya, hindi pa niya na clear out everything, hindi pa malinis ang lahat, hindi mo siya tatanggapin. So kasi parang wala ding mangyayari. Okay, so yung advice dito ng tarot cards, or yung advice na lang para sa akin yung advice ko dito is like, yeah, I think you don't need any advice if you're in a relationship, in the situation, kasi tama din naman, you don't have to accept things na alam mong ikakagulo din naman ng buhay mo for sure sooner kung tatanggapin mo pa ulit. So let this person know na if you still love this person, hayaan mong malaman niya na I'm just here. Hindi ko lang talaga mabigyan ng chance na magkabalikan tayo dahil sa mga issue na yan na hindi pa tapos. Hayaan mo lang muna ako na to have my freedom and to prioritize myself. Ipaintindi mo lang sa kanya that if you are really meant to be, then you are or you will. So pero if not, wala tayong magagawa doon. So ipaintindi mo lang din sa kanya, if you still love this person and willing ka pa na makipagbalikan sa kanya, though ayaw mo ng ganito, ipaintindi mo lang sa kanila na ganito yun. Okay, na ayaw mo na I'm just here waiting if okay nang lahat, pero kung hindi, pasensya na, hindi mo na talaga ako babalik sa'yo dahil sa ayoko din na makigulo. Since you put me in this situation, then I continue doing it. I continue improving my life without you. And ikaw naman, so nag-cut yung video kasi na full storage ako. But anyway, ganun lang, ipaintindi mo lang sa kanya. Huwag mo siyang ignorin, huwag mo siyang bigyan ng mixed signals or anything. Just be specific and just be clear sa taong ito. Kung gusto mo pa rin ba talagang bumalik sa kanya or hindi na. Kung bakit hindi ka muna babalik sa kanya, or kung bakit hindi mo muna siya tatanggapin. Okay, hindi naman sa para may aasahan ka din or may aasahan din siya kaya gagawa siya ng action. It could be like that. Pero mas maganda na yun kasi para through that, mas napaprioritize mo yung sarili mo with your freedom, and ganon din siya, mas inaayos niya yung buhay niya, kahit nandito na nga gusto niya na daw magbago. So gusto niyang baguhin ang lahat, gusto niya na magbago, naiya na siya saya, iba't iba ka sa lahat. Pag iba't iba ka sa lahat, there is something connection na talaga sa inyong dalawa. So you don't have to be afraid, or he or she don't have to be afraid na mawala ka sa kanya, kahit if the love is true, if the love is unconditional, then kahit pa ilang years pa kayong hindi magkakaroon ng relasyon, and if you are really meant to be, you are meant to be. Yun.